Will you stop walking around? Saway sa kanya ni Zenny. Kanina pa siya pabalik-balik sa paglalakad mula nang dumating sila sa opisina ni Leonard. Doon na rin sila pinuntahan ng pinsan upang maghintay ng resulta sa mga pulis. Binili na lamang nito si Chief Saavedra na tawagan agad sila sa sandaling makahanap ng impormasyon tungkol sa mga dumukot sa kanyang asawa. Wala pa bang balita kay Chief? Hindi na maipinta ang mukha niya dahil sa takot. Come on, Jackson. Kanina akong pinapakalma mo. Bakit ikaw naman tong natataranta dyan? Hindi na ako makapaghintay. Bulalas niya. Relax lang. Jackson, narito si Chief. Humahangos na sabi ni Leonard. Let him in. Aniya at pumasok na ito kasamang iba pang mga kasama nitong pulis. Magandang araw, Mr. Anderson. Ipagpaumanhin ninyo ang kaunting delay sa CCTV footage. Ibinigay nito ang isang USB sa kanya at mabilis naman na kinuha ni Leonard upang ilagay sa computer. Lumabas ito sa isang malaking TV screen upang makita nila ang nilalaman ng footage na yun. Dalawang lalaki ang unang nakarating sa acting workshop na pinuntahan ng inyong asawa kasama si Miss Zenny. Maingat nilang pinabagsak ang mga bodyguards sa pamamagitan ng pag-spray ng nakahihilong chemical at naghiwalay ang mga ito upang maabangan ang paglabas ni Mrs. Anderson sa gusali. Sa parking area nila ito hinintay na dumating at mabilis na tinakpan ng panyo upang mawala ng malay, saka isinakay sa kotseng dala ng mga ito. Chief, paano natin malalaman kung saan dinala ng dalawang yon si Celine? Tanong ni Zenny. Malinaw pong nakita ang plate number ng gamit nito mga sasakyan at inutusan ko na ang magagaling kong mga tao upang itrace ang lugar na pinagdalhan kay Mrs. Anderson. Napatigil ito sa pagsasalita nang biglang tumunog ang mobile phone. Hello? Matamang nakatitig silang lahat dito. Good. Make sure na magsasalita ang mga iyan. Pagkasabi ay ibinaba na nito ang tawag. May balita na po ba, Chief? Tanong muli ni Zenny. Nadakip na ang mga dumukot kay Mrs. Anderson at kasulukuyang dinala sa isang hideout. Lumingon ito sa kanya. Mr. Anderson, alam kong labis kayo nag-aalala. I'll come with you, Chief. Mahinahon niyang sabi at agad naman itong tumango. Leonard, lahat ng mga bodyguards ay kailangan kong isama. Yes, Sir Jackson. Tayo na po, Mr. Anderson. Yakag ni Chief Saavedra at mabilis siyang sumunod dito. Ilang oras na siyang nasa loob ng silid na yon at pakiramdam niya ay nawawala na siya ng lakas. Wala siyang naririnig na anumang ingay sa labas kaya sinubukan niyang tanggalin ang tali sa kanyang mga kamay, ngunit nabigo lamang siya. Uhaw na siya at parang tuyong-tuyo na ang buo niyang lalamunan. Mayat mayang tingin niya sa pinto at umaasang ang asawa na ang makikita dahil alam niyang ito lang ang makapagliligtas sa kanya kahit pa napakalayo nito sa kinaroroonan niya. Nasa ibang bansa ito at malabong makabalik agad kung sakali mang malaman nito na nawawala siya. Subalit kailangan niyang maniwala na ito lang makakahanap sa kanya. Sapat na ang tunay nitong pagmamahal na walang katulad upang humugot doon ng pag-asa. Pinipigilan niyang makatulog o makaidlip dahil ayaw niyang pagsisihan ang mga posibleng mangyari sa kanyang pagising kung sakasakali. Honey, narinig niyang sabi ni Gino matapos itong makapasok ng pinto. Gino? Huwag kang maingay, Celine. Parating ng bisitang sabi ka nang makitang muli. Lumapit ito sa kanya at naamoy niyang amoy ng sigarilyo mula sa bibig nito. Para hindi ka masyadong masaktan mamaya, ay ako muna ang magpapaligaya sa'yo. Sabi pa nito at pinaglandas ang daliri sa kanyang leeg. Please, Gino, huwag mong gawin sa akin to. Kung pinahalagan mong ilang taon nating pagsasama, ay huwag sanang umantong sa ganito. Please. Umiiyak niyang sabi. Sorry, Celine.
Pero hindi na ako makakapagpigil pa. Don't worry, magugustuhan mo rin to. Sabi nito habang dahan-dahan na tinatanggal ang butones ng suot niyang blouse. Gusto niyang manlaban, ngunit wala na siyang sapat na lakas para gawin yun. Itong dalawa po ay positive sa pagdukot kay Mrs. Anderson. Sabi ng isang lalaki nang datna nila sa hideout na sinasabi ni Chip sa Avedra. Umamin sila agad nang mahuli namin sila, Mr. Anderson. Agad niyang nilapitan ng dalawa na nakatali sa iisang upuang kahoy. Bakit niyo dinukot ang asawa ko? Napag-utusan lang po kami. Hindi po namin alam kung anong pakay nila sa asawa ninyo. Sagot ng isang lalaking halos punit-punit ng damit. Sinong nag-utos sa inyo? Hinawakan niya sa laylayan ng damit ito kung kaya't napatingala ito sa kanya. Binayaran po kami ng malaking halaga kaya sinunod namin ang utos ni Gino Ramirez. Sagot ng isang marahil na takot sa pagkakahawak niya sa kasama nito. Saan ninyo dinala ang asawa ko? Lalo pang natakot ang dalawang lalaki sa galit na ipinakita niya at sabay pang sumagot. Sa isang lumang bahay po na pagmamay-ari ni Mr. Sanchez. Nagtaka siya kung bakit doon dinala. Iyon lang pong inutos sa amin at umalis na rin po kami agad pagkatapos namin madala doon. Mabilis niyang binitiwan ang hawak-hawak na damit ng isang lalaki. Leonard, kontakin mo si Mr. Sanchez. Please get the information that we needed. Ani niya. Mr. Anderson, pwede na po nating puntahan agad ang lugar na pagmamay-ari ni Mr. Sanchez. Sa isang bayan sa Rizal po nadala ang inyong asawa. Salamat, Chief. Kakailanganin ko talagang ilan sa mga tauhan mo. Walang anuman, Mr. Anderson. Iiwanan ko na lang ibang mag-aasikaso na madala sa presinto ang dalawang yan. Turo nito sa dalawang nakatali sa puno pa rin na takot ang mga mukha. Jackson, tawag ni Zenny. Miss Zenny, hindi po kayo pwedeng sumama. Maagap na sabi ni Leonard habang may dinadial sa mobile phone. Zen, tama si Leonard. Tatawag kami agad sa'yo. Sabi niya. Mabilis niyang pinatakbo ang dala niyang sasakyan papunta sa isang bayan sa Rizal. Kahit pa may mga kasama siyang pulis at mga bodyguards ay siniguro niyang siya ang unang makakakita sa asawa. Si Leonard lamang ang tanging kasama niya sa loob ng sariling sasakyan at hindi hinayaan na ito ang magmaneho. Jackson, baka maaksidente naman tayo sa ginagawa mo. Leonard, hindi na ako makapaghintay pa. Baka kung ano nang ginawa nila sa asawa ko. Sagot niya. Ikalma mong sarili mo, Jackson. Matatapos din ang lahat ng to. Nahampas niyang manibela sa galit na nararamdaman. Nang malaman niya na pagmamay-ari ni Mr. Sanchez ang lugar na pinagdalhan kay Celine, ay para siyang bulkan na sasabog anumang oras sa pinagsasamang galit at awa sa asawa. Ayaw niyang maulit ang naranasan nito sa mga kamay ng dating kasintahan at sa matandang huklubang iyon. Hindi niya mapapayagan na may gawin ng mga ito sa babaeng kanyang pinakamamahal. Busy ang linya ni Mr. Sanchez kaya hindi natin malaman kung nandoon na siya o papunta pa lang. Sabi ni Leonard, please, try again. Kailangan maunahan natin siya sa lugar na yun dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko sandaling mahawakan man lang niya ang kamay ng asawa ko. Sabi niya na ang buong atensyon ay sa direksyong tinatahak nila. Message sent. Maya-maya tatawagan ko ulit. Thanks, Leonard. Walang anuman, Jackson. Masaya akong natagpuan mo na ang bubuo ng iyong buhay. Sagot nito. Napatingin siya sa rearview mirror dahil sa sinabi nito. Yeah, I've never been so desperate like this. I know, you'll find your own destiny in no time. Nagiging romantiko ka na rin pala. That must be the real love. It is. Kaya kailangan kong magmadali na para mailigtas ang pinakaiisa kong mahal. Gino, please. Bakas ang takot at pangamba sa mukha niya.
Nagawa na nitong matanggal ang mga butones sa pang-itaas niyang suot. Parang awa mo na, Gino. Bahagya itong natigilan at mataman siyang tinitigan. Celine, hindi mo rin ba nais na mangyari to kahit nung magkasintahan pa tayo? Tanong nito. Nakikita niya ang labis na pagnanasa sa mga mata nito na para bang nais nitong lunukin siya ng buo. Hindi sa ganitong paraan, Gino. Alam mong totoong minahal kita. Pagkasabi niya ay humulagpos ang kanyang malakas na pag-iyak. Ikaw lang ang taong inaasahan ko sa lahat ng bagay dahil ikaw lang ang meron ako ng mga panahong iyon. Buong pamilya ko hindi ako trinato ng maayos dahil isa lang pala akong bastarda. Ikaw lang nakakaintindi sa akin noon. Naniwala ako sa mabuti mong puso, Gino, at alam kong mabuti kang tao. Itinakip niyang muli ang damit sa kanyang katawan. Huli na ang lahat, Celine. Marami na akong problemang kinaharap ngayon at tanging si Almira ang naging sandalan ko sa lahat ng oras. Sabi nito at maaninag ang kalungkutan sa mukha. Bakit pa kailangan mong gawin sa akin to, Gino? Dahil kailangan, Celine, at sana gawin mo na lang ang nais ko. Muli itong lumapit sa kanya. Bago pa man siya makasigaw, ay nawalan na siya ng malay. Pinalibutan ng mga pulis at mga kasama niyang bodyguards ang buong kabahayan. May ilang mga lalaki na nagbabantay sa kahoy na gate na parang may hinihintay. Nakausap na rin ni Leonard si Mr. Sanchez na may pupuntahan lang at kasalukuyang nasa biyahe papuntang Rizal. Maaaring yun ang inaabangan ng mga lalaking may mga hawak na baril. Mabilis niyang kinausap si Chief sa suhesyon niyang idea at pumayag ito kahit pa nagpakatanggi-tanggi si Leonard. Unang pepwesto ang ilan sa mga pulis upang mapatumba ang mga nasa tarangkahan at ang ilan ang mag-aabang sa pagdating ni Mr. Sanchez. Siya naman kasama ng ilan sa mga bodyguards niya ay papasok sa loob upang hanapin si Celine. Madaling napatumba ang mga bantay sa gate sa bilis ng aksyon ng mga nakatalaga doon at wala halos ingay na narinig. Nagbigay na ng go signal na pumasok na siya. Hawak ang baril na dala niya ay maingat ngunit mabilis siyang nakapasok. Nakaalalay ang mga bodyguards niya sa kanya. 3 ang silid at ang isang nakasarado ang pinto ang maingat niyang binuksan. Pagkakita sa walang malay na asawa ay agad niyang malakas na sinuntok ang lalaking nagpupumilit na tanggalin ang suot na pang-ibaba ni Celine. Hayop ka! Ilang suntok pang natamo nito bago niya tinigilan. My wife? Ani niya, ngunit walang naging tugon nito. Agad niyang inayos ang damit nito, sunod na tinanggal ang tali sa mga kamay at paa ng asawa. Labis na awang naramdaman niya matapos makita ang mga sugat na dulot ng pagkakatali rito. Mr. Anderson? Nanlaki ang mga mata ni Gino nang makilala siya. Sa narinig niya ay nilapitan niya ito at sinuntok ng malakas sa mukha. What did you do to my wife? Halos hindi niya tinitigilan ang pagsuntok dito. You? Wife? Tanong nito. Hindi makapaniwala sa nalaman. Ipanalangin mo na walang mangyari sa asawa ko. Isang malakas na suntok ang ginawa niya. Jackson, tama na yan. Sigaw ni Leonard. Nahuli na sila Mr. Sanchez kasama si Almira. Ihanda mong sasakyan, Leonard. We'll bring my wife to the hospital. Sagot niya at mabilis na binuhat ang walang malay na asawa. Pagkalabas nila ay agad na lumapit sa kanila si Chief sa Avedra. Kamusta po si Mrs. Anderson? Tanong nito. Wala siyang malay, Chief, at kailangan na namin siyang madala sa ospital. Don't worry, Mr. Anderson. Kami nang bahala rito. Tumango siya at sumenyas na siya kay Leonard. Well, go ahead. Thanks for your help. Walang anuman, Mr. Anderson. Nagising si Celine na masakit ang ulo.
Unti-unti niyang iminulat ang mga mata. Nilibot niyang paningin sa kanyang paligid. Nasa langit na ba ako? Sabi niya sa sarili nang mapagtantong halos kulay puti ang lahat ng nakikita niya. Napaluha siya nang maalala ang huling sandali bago siya mawala ng malay. Jackson, patawad. Sa isiping hindi na niya makakasama pa ang lalaking pinakamamahal. Sa labis na kalungkutan ay humagulgol siya ng iyak. Iyak na puno ng tila walang ibang lunas kung hindi ang makita at makasamang muli ang asawang bumuo ng kanyang buhay. Celine? Narinig niyang tawag sa kanya. Dahan-dahan niyang nilingon ang pinanggalingan ng boses. Zenny? Tila hindi siya makapaniwala na makita ito. It's okay, Celine. Huwag ka nang matakot pa. Sabi nito at mahigpit nitong hinawakan ang kamay niya. Zenny, buhay ako? Tanong niya. Nais niya lang makasigurado. Oo naman, ano bang iniisip mo? Nalilito siya sa sinasabi nito. Anong lugar to? Nasa ospital ka, Celine. Dinala ka kaagad dito ni Jackson nang madatnan kang walang malay sa pinagdalhan sa'yo ng hayop na Gino na yun. Nag-ibang tono ng boses nito nang mabanggit ang pangalan ng dating kasintahan. Kung hindi nga lang naawat ni Leonard ang asawa mo, ay baka wala na tong buhay dahil sa matitinding suntok na natamo nito. Hindi niya yata alam na mahusay makipagbasang ulo ang pinsan ko. Proud nitong sabi habang siya ay naiiyak na naman. Hey, may nasabi ba kung hindi maganda si Lynn? Nagpanik ito nang makita ang mga luha sa kanyang mga mata. Salamat, Zen. Alam ko na kung hindi dahil sa'yo, ay baka wala ako ngayon dito. Pinisil niya ang kamay nito. Hindi ako patatawarin ni Jackson kapag may nangyaring masama sa'yo. Wala siyang ibang pinaglaanan ng labis na pagmamahal si Lynn. Kaya alam ko na nadala siya ng sobrang galit kung kaya't halos mapatay niya yung lalaking yun. Ang kapatid mo naman at si Mr. Sanchez ay nasa kulungan at bantay sarado doon dahil na rin sa hiling ng iyong asawa. Hinayaan niya lamang itong magkwento. Ang dalawang dumukot sa'yo ay nakapiit na rin kaya huwag ka nang masyadong mag-alala. Hinding-hindi ka hayaan na masaktan pa muli ng asawa mo. Saktong bumukas ang pinto at mabilis na lumapit si Jackson sa kanya. Si Zenny naman at Leonard ay sabay silang tiningnan bago dahan-dahan na lumabas sa silid na yon. Are you okay? May masakit ba sa'yo? Tanong agad sa kanya ng asawa habang maingat na sinusuri ang kanyang katawan. I thought I'm gonna lose you, my wife. Sa sinabi nito ay hinila niya ito at niyakap ng mahigpit. Jackson, naririnig nito ang mga hikbi niya. It's okay now, love. Don't cry, please. Nasasaktan ako nakikita kang ganyan. Ani nito. I'm so sorry, my husband. Hindi ko na napigilan si Gino sa nais nitong gawin dahil nawalan na ako ng malay. Ang hayop na yun. Kung hindi lang ako naawat ni Leonard at siya kung wala nang buhay yun ngayon. Naramdaman niyang galit na boses nito. Mapapatawad mo ba ako kung... Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung nahuli pa ako ng kaunti. Mabuti na lang at nakasuot ka ng fitted jeans dahil nahirapan siyang tanggalin yun. Ibig sabihin ay muli siyang natigilan na magsalita itong muli. Walang nangyari sa inyo, my dear wife. Ako lang ang may karapatan na gawin yun sa'yo. Bagamat may galit sa tono nito, ay hindi maitatago ang pagiging possessive nito sa kanya. I love you, Jackson Anderson. Hinagod siya nito ng tingin. I love you more, Mrs. Anderson. Siniil siya nito ng isang malalim na halik na puno ng pangungulila sa isa't isa. I can't live anymore without you. Dagdag pa nito. So do I. Sagot niya at muling hinagkan ang asawa. Are you okay?
Untag ni Leonard kay Zenny. Sinamahan niyang isettle ng binata ang lahat ng bayarin sa ospital dahil nais nang uuwi ng kanyang pinsan si Celine upang sa mansyon na lamang magpahinga ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na kasama niya ito matapos ang ilang taon na iniwasan niyang binata. Okay lang ako. Tipid niyang sagot. Zen, tawag nito sa kanya. Halatang hindi ito mapakali. I'm sorry. For what? Nagtataka siya sa paghingi nito ng paumanhin. Sa lahat, I mean, there's no need to talk about if it is all about in the past. Mabilis niyang sabi at mukha itong nalungkot sa sinabi niya. Don't you want to hear my side? Pakiusap nito. Enough, Leonard. Please. Parang nalugi ito. Maiwan na muna kita rito. Pupuntahan ko lang si Jackson para sabihing pwede nang lumabas si Celine. Nakatungo nitong sabi at hindi na hinintay pa ang kanyang sagot. Pagkaalis nito ay parang bumigat ang pakiramdam niya. Bakit hindi niya magawang pakinggan at tanggapin ang mga nais nitong sabihin? Sa kabila ng pagpapakumbaba nito ay hindi niya pa rin magawang maintindihan ang nararamdaman. Kanina pa kita hinahanap. Napatingin siya sa lalaking nasa harapan niya at hindi niya namalayan kung gaano na siya katagal na nakaupo doon. Bigla na lang umalis si Leonard matapos niyang sabihin na pwede nang lumabas si Celine. Tila nalungkot siya sa nalaman. Nalibang lang ako rito. Okay ka lang ba, Zen? Okay lang ako. Tara na, baka hinahanap ka na ni Celine. Nagpatiunan na siyang maglakad at hindi na napansin ang pagbuntong hininga ng pinsan. Nag-away ba kayo ni Leonard? Tanong sa kanya ni Jackson nang maabutan siya nito. Wala namang dahilan para mag-away kami, Jackson. Then bakit parang gusto na magpakamatay ng taong yun? What do you mean? Nagulat siya sa sinabi nito. Sinabi niyang hindi muna magtatrabaho at hindi niya alam kung makakabalik pa. Para siyang namamaalam. Sagot ng lalaki. Ano? Nag-isip siya saglit. Pakisabi kay Celine na hindi ko na siya masasamahan sa pag-uwi ng mansyon. May kailangan akong puntahan. Iniwan na niyang lalaki matapos sabihin yun.